si Ping eh. O, kaya yan, ito, tinan mo. O, linis-linisan si Ping. O, tinan natin to. Smuggler po kayo, Senator Lacson. Unless sabihin mo sa akin na hindi mo alam ang activity ni Pampilo Lacson Jr. Dahil kung hindi mo alam ang activity ni Pampilo Lacson Jr., wala kang alam sa customs. Yun lang. O, kita mo, meron ka pala din issue na ganito. Yung anak daw niya, ha? Yung anak daw niya, 20 mil lang ang kapital, tapos bilyon-bilyon na simento yung pinapasok sa Pilipinas. Saan galing yun? O, senador siya nung mga panahon na yun. Senador siya nung mga panahon na yun. Kung si Loren Legarda, pinakakasuhan natin dahil sa solar ni Leandro Leviste o dun sa di umanong smuggling nung anak niya, bakit hindi din natin dinadamay si Ping? Sabi nito sabi nito ni Paildon. Si Paildon kasi naging naging customs chief yan nung panahon ni Duterte. Kaya pala galit na galit ito si Ping sa Duterte administration ngayon dahil nung panahon ni Duterte na-expose na yung anak niya smuggler di umano Di umano. According dito sa taga-customs mismo. Namatay na lang itong issue na ito. Kung ako kay Alan Peter Cayetano, buhayin ko rin to eh. Ipatawag ko si Paildon para magkaalaman eh. Anak niyo po siya eh. Kapangalan niyo po siya. Ito pang ginawa ni Pampilo Lacson nung July. Okay, Junior. Nung 67 na barko ang pinarating ni Ping Lacson Jr. Bilyon po ang halaga niyan. Ang kanyang capitalization, 20,000. 20,000 tapos billion yung pinarating? Sana all. Pucha ina, sabi ko may 20 mil ako. Pwede pala maging billion yun. Yun lang. Wala akong tatay na senador. Yun lang. Wala akong kakampi sa gobyerno. Paano magiging billion tong 20 mil ko? O kita mo, linis-linisan ka. Kung makaturo ka sa ibang tao, kala mo, santo ka. Yung pala may mga ganito kayong issue. Ngayon, yung sinasabi ni Ping Lacson na may mga player, tanungin ko to sa iyo, Senator Ping Lacson. Player ka ba? 20,000 lang ang capitalization ng anak mo, Ibongiorno. 67. Within while we are talking, dadalhin sa akin how many billion ang halaga ng inismuggle na ito by undervaluation. I just learned it today. That's 67 shiploads of cements ang pinasok ni Bongiorno. Madami daw player 20 mil lang ang pera ng anak niya, madami daw mga player. Ibig sabihin marami siyang mga kasosyo. Tangina, ako ba papayag ako na sososyo ko? Meron akong, halimbawa may 500 million ako, sososyo ko, yung taya mo 20 mil, ako 500 million. Hindi ako papayag nun, okay ka lang. Meron na ganito kalaki pera ko, tapos ang taya mo maliit, ako ang taya ko laki. Pag nalugi, 20 mil na malulugi sa'yo, sa akin 500 million, papayag ako. Ulul. Tiyangina. Ang assurance, sureball na yan, nasa gobyerno tayo eh. Sureball na yan, tatay ko, senador eh. Yun. Hindi to galing sa akin. Ang sa akin lang naman kung magmalinis si Ping, sabi niya yung meron daw siyang pinamana ng magulang niya sa kanya, reputasyon, prinsipyo. Yun lang daw ang meron siya at yun lang din daw ipapamana niya. Ano to? During that 1 year. Ito ang kinakatakutan mo, sir. Kasi we are getting close to getting you, to exposing you. We now have evidence. That's why I encourage all of you. Salamat sa pajikas kay MMFF. You go to customs. Hindi to chismis. You can get the documents. You can see there. Magkano ba ang pinopropose niya? Okay, pang-apat. Last year by the record, na-stop natin. Sa Legazpi, pumunta uli si Bongiorno dyan. Nagbaba ulit ng isa namang barko. So we have 4 immediately na ebidensya mapakita sa inyo. Ang halaga nung gano'ng karami, October 10, pumunta doon, ang binaba niyang simento, isang barko is 4,250 metric tons. O nagkakahalaga ito ng 24 million pesos. So in just 4 lang, makita natin consistently, si Pampilo Lacson Jr. wants to pay 50% lang nung freight cost niya. Nagbibigay sa atin ng peking dokumento to try to justify. Turo ka ng turo. Turo ka ng turo kay Alan Peter Cayetano, yung pala yung anak mo ganito rin. Ganon, boss. Masama yan. Masama yan. Wag ganon, sir. Magtrabaho na lang kasi kayo. Trabaho na lang kayo para sa mga Pilipino. Hindi yung puros kayo pagtatanggol kayo kay Bongbong. May pera man na kayo. Saan nyo gagamitin pa yung kung binabayaran kayo ng administrasyon para ipagtanggol nyo sila? Para saan? Una sa lahat, kakapanalo mo lang na senador. Unless yan yung yan yung usapan ninyo.
Napapanalunin kita, pero magiging aso kita. At least yun ang usapan ninyo. Kasi nakakapagtaka kakapanalo lang niya. Meron pa siyang 6 na taon. Bakit? Sinira niya yung reputasyon na ganun. Maganda reputasyon ni Ping Lacson before eh. Naniniwala ako na si Ping Lacson maayos man na tao. Actually, nung lumabas nga itong issue na ito, nung sa smuggling nung anak niya, dahil sa ganda ng reputasyon ni Ping Lacson nun, dahil dun sa PDAF, di siya tumatanggap ng mga PDAF, ng pork barrel, siya yung nag-expose ng pork barrel, talagang maayos yung reputasyon ni Ping Lacson noon eh. Nagtataka ako talaga ngayon, bakit sinagad niya? Bakit parang ibinenta niya yung kaluluwa niya dito sa mga magnanakaw sa gobyerno? Bakit pinagtatanggol niya na ngayon yung magnanakaw sa gobyerno samantalang noon, ini-expose niya yung mga magnanakaw sa gobyerno? Naisip ko, pa-retire ka na, kumuha ka pa ng ganong kalaking pera. Kung nakakatanggap kayo ng bayad, kumuha ka pa ng ganong kalaking pera. I mean, hindi ka naman natatagal ng 150 years old. Ibig sabihin, yung meron ka naman na siguro ngayon, enough na para sa sarili mo, sa pamilya mo. Siguro yung mga anak mo, smuggler man daw yung anak mo, so sigurado marami na rin pera. I mean, saan nyo gagamitin yung ganyang kalaking pera na mga kikitain nyo pa mula dito sa pagtatakip sa mga ninyo? Sa mga principal ninyo. Yun yung hindi ko talaga maintindihan. Si Erwin Tulfo, naiintindihan ko pa kahit papano kasi ngayon pa lang siya naging senador eh. Siguro nung naranasan niya na may pera pala talaga sa politika, ayun, naulol na siya. Naiintindihan ko. Kasi matagal ng pangarap ng mga Tulfo talaga yan eh. Pero yung si Ping Lacson, tsaka si Tito Soto, hindi ko talaga maintindihan na kung kailan tumanda sila, kung kailan nakapag-build na sila ng reputation na parang nire-respeto na sila, doon pa sila naging nagwala. Doon pa sila nagpakaaso. Hindi mo talaga alam kung what's at stake eh. Kung what's in it for them para sirain nila yung kanilang mga pangalan ng ganito eh. Itong October na ito, nagpadala pa siya ng abogado niya to try to justify na $8 lang. The prevailing market sa buong mundo is I love $16 Lily Grace. to Thank you $20. dyan sa San Jose. Pero sila gusto nilang babayaran ng $8 lang. Okay? Di ba? So, ayan. Yan ngayon, Ping, ang dapat mong sagutin. Paano lumobo ang mga milyones nyo? Ikaw, lumobo ng milyones. Si Erwin Tulfo, sabi niya, marami akong negosyo. Meron ako mga 7-Eleven, meron ako mga real estate. Ang hindi naintindihan ni Erwin Tulfo, para magkaroon ka ng 7-Eleven, kailangan mo pa rin ng pera, kapital. Para makabili ka ng mga real estate, kailangan mo ng pera pambili ng mga real estate na yun. Para maging asset mo. Saan galing yun? Yun nga ang tanong. Saan galing yung mga pera na yan? Yung pinang-franchise mo ng 7-Eleven, saan galing yan? Yung pinambili mo ng mga malalaking lupain, saan galing yan? Reporter ka man lang. Reporter ka man lang. Nakita mo ba itong mga reporter na to ng TV5? Itong reporter na to. Sikat man na reporter to. Pero makita mo to, hindi naman to billionaire, hindi naman to million. Siguro at the most, baka wala nga 5 million to sa bangko eh. Pero, nasa prime time yan. Sila Julius Babaw. Siguro si Julius Babaw, baka ang net worth ni Julius Babaw, baka wala pang 100 million eh. Ang tagal na ni Julius Babaw sa prime time. Mas matagal si Julius Babaw kaysa sa'yo. Sabay kayo eh. Si Jay Sonsa na nga lang, sabi nga ni Jay Sonsa prime time siya, tapos naging presidente pa siya ng news ng news team, pero hindi daw siya nagkaroon ng ganung kalaking pera. Saan galing yun, Erwin Tulfo? Yun ang tanong. Di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
Sa harap ng